Magandang araw nga po pala sa inyo lahat. Ako po si Benji Francheta mula sa pangkat ng BSCOA 41. Ang paksa na pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa monumento ni Gat Andres Bonifacio. Si Gat Andres Bonifacio, simula na Nobyembre 30, 1863 hanggang Mayo 10, 1877 ay siyang namuno sa Revolusyon ng Pilipinas laban sa Espanya. Ang unang revolusyon sa Asia na lumaban sa pananakop ng mga bansang imperialista sa Europa. Bago tayo magsimula, ilalahad ko muna sa inyo kung ano pa talaga ang naging buhay ni Gat Andres Bonifacio. Siya ay sinilang noong ika-30 ng Nobyembre 1863 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Siya ay nagsimula mag-aral sa paaralan ni Don Guillermo Osmeña sa Maysik sa Binondo. Subalit siya'y maagang nahinto sa pag-aaral. Bagamat siya'y nahinto sa pag-aaral, may angking siyang talino at marunong siyang bumasa at sumulat, at nalubasa na rin sa pagsalita sa wikang Kastila. Siya ay naulila sa magulang ng maaga sa edad na 14. Naging tindero siya ng ratan at pamipay na gawa sa papel de hapon. Nagtrabaho din siyang bilang clerk, sales agent at bodeguista o warehouseman kung tawagin sa Ingles. Nahilig siyang basahin ang mga nobela ni Jose Rizal. At nang itinatag ang La Liga Pilipina, sumapi siya kasama ni Apolinario Mabini. Bagamat mahirap ay mahilig bumasa at sumulat ng mga bagay na may kabuluhan, lalo na kung tungkol ito sa bayan, karapatang pantao at kasarinlan ng inang bayan. Siya ay may diwa ng paghimagsik laban sa malupit na pananakop ng mga Kastila. Siya rin ay nagnais na magbango ng pamahalang malaya. Naging daan upang kanya maitatag ang katipunan na kakatawan sa himagsikan at upang maging wasto at panatag sa kanyang adhikain kalayaan ng bayan. Noong 1872, matapos dakpin at ipatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan, itinatag ni Bonifacio ang katipunan o kilala rin bilang kataas-taasan, kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan o ang tinatawag natin na KKK. At kung nalalaman man natin, binibigyan natin ng pugay si Gat Andres Bonifacio tuwing ika-153 na kaarawan, kasabay na ang pagpupugay sa lahat ng katulad niya sa pag-alay ng isip at gawa para sa bayan. Sa pagtindig at paglaban ni Bonifacio, naging maliwanag ang kalayaang inaasam ng bayan. Nagpatuloy ang hamon na tumindig para sa kapayapaan, katarungan sa gitna ng pag-abuso at paglinlang ng Estado at tagharing Persa. Umako naman tayo sa monumento ni Gat Andres Bonifacio. Ang monumento ni Gat Andres Bonifacio ay isang pambansang monumento sa lungsod ng Caloocan sa Pilipinas. Ito ay tinatag noong 1933 bilang parangal sa dakilang bayani ng himagsikang Pilipino. Si Gat Andres Bonifacio, ang inskripsyon sa monumento ay naglarawan ng kanyang kadakalaan bilang tagapagtatag ng katipunan at lider ng revolusyon laban sa kolonyalismong Espanyol. At ang monumento ni Andres Bonifacio ay isang makasigsayang estatwa na itinatag din ng 1933 bilang pagkilalak sa kanyang kadakilaan at isang bayani ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa lungsod ng Caloocan at ito ay naglalarawan ng yugto ng kanyang buhay at pag-ambag sa himagsikang Pilipino. Gat Andres Bonifacio naman ay kilala bilang isa sa mga pangunahing bayani ng Pilipinas sa panahon ng himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol. Ilan sa mga nagawa niya ay ang pagtatag ng katipunan, isang lihim na samahan na nagtutulak sa kalayaan mula sa mga Kastila. At ang pamumuno sa mga laban sa mga Espanyol, siya rin ay nagtayo ng mga sandatahan at mga nag-organisa ng mga revolusyonaryong kilusan laban sa mga dayuhang mananakop. At ito ay bukod sa kanyang pagkikibaka, nagdathala na rin si Bonifacio ng mga pahayag at panawagan para sa kalayaan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Subalit, ang kanyang liderato ay nauwi sa internasyonal na hidwaan sa loob ng katipunan na nagbunga ng kanyang pagpapatalsik at pagkamatay. At ngayon, pag-usapan naman natin kung paano nga ba namatay si Gat Andres Bonifacio. Si Kapitan Mariano Salvador, isa sa mga tauhan ni Andres Bonifacio, ay may pahayag tungkol sa naganap na kampamento ni Bonifacio sa Limbon, Indang, Cavite noong Abril 23, 1877. Kami pinagtalakupan at inabanse na at binaril ng Koronel Intong ang Supremo at tinamaan sa brasong, kanar at sa tiyan.
Ang ginawa nila ay sinaksak ng bukawing matulis sa lalamunan ay siyang pagkabulagta sa tabi ng isang kanal. At ang G. Siriaco, pinagsabayan nilang binaril ng tamaay dibdib sa ulo at nahandusay sa gitna ng daan ng baryo ng Limbon. At si General Emilio Aguinaldo ay sumali sa isang paligsaan noong 1948 tungkol sa talambuhay ni Andres Bonifacio. Pinamagatan ito na Talambuhay ni Gat Andres Bonifacio. Ang kopya ng manuskrito ng akdang ito ni Emilio Aguinaldo ay matatagpuan sa Filipiniana Division Main Library, UP Diliman. Sa sinulat niyang ito, binanggit ni Aguinaldo na si Komandante Florencio Labiña ang sumaksak at sumugat na malubha kay Bonifacio. At sa manuskrito ito ay may isang dokumento na si Aguinaldo sinama, isang deklarasyon na Kapitan Antonio Guevara, isang matapat na tauhan ni Bonifacio at pinangalanan ang tumudas sa Supremo. Alinsunod sa sabi ni Dr. Pasiano Rizal ay sa balita niya ay ayaw barilin ng sundalo, ngunit si Jose Rizal o si Jose Sulieta ang humawak ng baril at siyang tumapo sa buhay ni Andres Bonifacio. Ito na naman po ang isinulat o naiwan na alaala ni Andres Bonifacio. Panoorin po natin. Pag-ibig ba ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig ba wala na nga wala, walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong wagas sa bayang nakupo. Dugo'y ang mandulong, katiis at pagod, buhay mayabuti, magkalagot-lagot ang nakaraan, panahon ng alim, ang inasahang araw na darating ng pagkatimawa ng mga alipin, liban pa sa bayan, saan tatanghali, sa abang-abang mawalay sa bayan, gunita may laging sa bibig ng lumbay, walang alaala at inasamasam, kundi ang makita'y lupang tinupuan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niya ring buhay na nilantat sukat ng balabalaki, makapal na hirap muling manariwat
para sa berso ng araw na ito, ito lang po ang masasabi ko. Maraming salamat nga po pala sa panonood at naway meron po kayong nakuhang aral tungkol sa monumento ni Gat Andres Bonifacio. Salamat po.